Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 25, 2026, Miyerkules, at ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang Annunciation. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 7 verses 10 to 14 and chapter 8 verse 10. Mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon, o sa Ingles ay Solemnity of the Annunciation. So ngayon po ay March 25. So siyam na buwan mula ngayon ay December 25. So ganun po yung magiging takbo o daloy ng atin pong liturhiya. At sa araw nga na ito ay maririnig po ninyo sa Ebanghelyo ang kwento ng pag-announce ng Anghel Gabriel kay Maria tungkol nga sa plano ng Diyos. Na siya namang katuparan ng nabasa nating pahayag mula sa unang pagbasa, na ang Diyos mismo ang nagsabi at nagbigay ng isang palatandaan na isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ito ay sa katayuan nga ni Maria. So noong panahon ni Isaías, ilang siglo pa ang dumaan, at ito na nga sa panahon ni Maria natupad ang palatandaan na bilang pangako ng Panginoon na kanyang ibibigay ang isang tagapagligtas, ang kanyang anak. Pero maganda rin ang mapagnilayan natin, no? Maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi nangyayari ang ayon sa ating plano, no? Na para bang minsan nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng sigla, no? Dahil nga humahantong sa disappointment o kaya depression, kasi nga iniisip natin na hindi nangyayari ang ating pong mga hinihiling sa Diyos. Hindi nangyayari ang mga plano natin sa buhay. Ngayon nga lang, nakakaligtaan natin tingnan na iba ang plano ng Diyos sa plano natin, o iba ang paraan ng Diyos sa paraan na ginagawa natin. So, sana maging bukas tayo doon sa ganong pag-iisip o pag-unawa, no? Kasi nga, siyempre, halimbawa, si Maria, ang marahil, no, ang plano lang niya ay magpakasal kay Jose at magkaroon ng tahimik na buhay. Pero ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong sanlibutan. Hindi lang basta ina, no, ng isang tao, kundi maging isang ina ng para sa lahat. Kaya ito, no, nawa ay kung sakali lang, no, na pakiramdam mo ay walang nangyayari sa buhay mo, walang nangyayari sa plano mo, ipaubaya mo sa Diyos at mas maging bukas ka sa kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Dahil higit na maganda ang plano ng Diyos kesa sa plano natin sa ating mga buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.
po.